Hi everyone, welcome to Pearl Arts, and for today's video we are going to turn this notebook from this to this. So this would be the materials that we're needing. First, we need those pens for our calligraphy. Next one is the glue para pandikit natin, of course. And especially our stickers, which is pink kasi pink yung theme natin for today. And by the way, this stickers is a set na pala. When you open this one, ang dami nang nakalagay na mga stickers. As in, super dami niya. And if you're a scrapbook girly or a journal girly, marami din ditong backgrounds for your scrapbooks or journals. As you can see, meron silang iba't ibang papers na pwede nating idikit sa ating mga scrapbooks. And ito yung pinakagusto ko sa set na to kasi meron sila nitong CD na type ng stickers. And the last one is ito yung mga backgrounds. Super dami niya guys, and pwede niyo siya gamitin sa mga scrapbooks or journals niyo. So ito yung pinili ko na sticker set kasi nga meron na siya lahat. Meron ng background, meron stickers, meron CDs and all. So if you are a scrapbook girly or a journal girly, talagang matutuwa ka sa set na to kasi hindi ka na pwedeng maghanap ng iba kasi nandito na lahat. And ikikip lang natin sila ulit kasi gagamitin natin yan later. And the last one is yung base natin. So ito yung pinaka-importante kasi ito yung gagamitin natin sa paglalagay ng design since front page yung uunahin natin gamitin ngayon. So now, let's start. So una natin gagawin is kukuha tayo ng grid paper katulad ng nasa video since grid paper na talaga yung ginagamit ko. And ang gamit yung glue, ipipaste lang natin siya dun as our inner background. So itong grid paper guys is ito talaga yung mga ginagamit ko right now sa mga calligraphy and all. Now proceed naman tayo sa stickers or sa background natin. So pumili lang ako ng dalawang background for our base. And ito yung napili kong background for that. Now, as usually na ginagawa ko is pupunitin lang natin into our shape yung background designs natin. And using the glue, since background siya guys, hindi pala siya sticker. So, kailangan natin ng glue pandikit nun. So, just like that, ganun lang siya kadali. And next naman is itong second background natin. And kinat ko lang siya into like rectangular shape. And after natin siya i-cut ng paganyan, just like what we do, lagyan lang natin siya ng glue kasi hindi siya sticker kasi nga background siya. Now, tapos na tayo sa pagdikit and kukuha tayo ng another stickers naman for the layers. Kailangan natin ng super daming stickers or ng background para mas madami yung ating background. And also para mas layered yung ating background ng front page. So I'm just choosing stickers or any stickers na babagay sa ating theme for today. And as you can see, meron siya mga ribbons. And ilalagay lang natin dito sa side. Meron nga pala din akong gantong sticker, which is nakukuha ko siya dun sa Rosie Posey book, which is yung book na yon is meron siya madaming stickers and 20 pages na yung stickers niya. Now, ikakat na natin siya into its shape, and after that, peel and stick lang to guys. Kaya after nyong i-cut, pwede nilang i-peel kaagad yung stickers na to para idikit na siya directly. So ayan, dinikat ko lang yung mga stickers doon sa may mga lapses or sa mga may vacant, and iiwan natin ng konting vacant dyan sa gitna. Itong stickers na to is kasama din siya dun sa set ng ating background, and yan yung mga stickers niya. Iba't iba yung mga stickers niya. Merong mga words, mga pets, or anything basta pink. And ganito na yung nagiging itsura niya. Now, let's add pen for the lines lang naman. Konting details lang for our background. So, ganito ako maglagay ng mga lines is
you can see sa mga videos ko, sa mga outputs ko, may nilalagyan talaga ako ng lines kasi mas detailed siya and maganda siya tingnan. And by the way nga pala guys, yung sticker set natin is marami pang color na pwede nyo pagpipilian since gusto nyo ng blue, gusto nyo ng purple, meron sila nun. Now, isa-set aside lang natin yung background natin since tapos na tayo dyan and now proceed tayo dito sa ating calligraphy. So, I am using the grid notebook and this high tune marker pen or acrylic pen. It is a dual tip pen guys, and for the first one, fine tip yung ginamit ko para mas easy siya. But basically sa mga calligraphy ko is yung talaga, brush tip talaga yung ginagamit ko kasi sobrang dali lang niya and meron ka ng thick lines agad. But if you are not comfortable using it, if hindi ka sanay, pwede mong gamitin muna yung fine tip. So, sumulat lang ako dyan ng my journal for our front text. And ginamit ko yung light pink. Now, after natin lagyan ng light pink is, sasapawan natin siya ng darker pink natin. And ibe-blend lang natin ng sobra-sobra. And then after nating mag-blend ng dalawang colors, let's add highlights using this white pen. So ito yung white pen na sobrang ganda kasi nga ito yung nagbibigay detalye ng mga calligraphy natin or ng kahit ano, mapadrawing pa yan or calligraphy. Super bet na bet ko to, galing to sa Wellroad and apakadali lang niyang gamitin. Now let's proceed with the black outline using this calligraphy pen na color black. Ang ball pen lang siya guys, but it has a tiny brush tip. Ito yung ball pen na parang ginagamit ng mga Chinese ata. Kasi pagkasulat mo, pwede mo siyang i-press ng malakas para magkaroon ka ng thick lines and hinaan mo lang yung pressure para magkaroon ka ng thin lines. And ginagamit ko to as my shadow kasi sobrang nipis niya and pwede siya dun sa mga gilid-gilid. And then let's add another layer of shadow using a alcohol pen from Dali. So ito talaga yung sekreto ng pagkakaligraphy guys is yung shadow natin and yung details which is the white highlighter. And ako, if I am doing shadows, ang ginagawa ko is nilalagay ko lang dun sa right side and using the gray pen or the black pen. Now, lalagyan natin siya ng dalawang gradient outlines which is the light pink and the dark pink. So, as you can see, nilagyan ko pa rin siya ng shadow para mas detailed siya tingnan and later on, lalagyan natin siya ng darker shade since this is the light pink first. And ito na yung dark pink natin. Nilagay ko siya dun sa inner para mas makapal tingnan yung ating outline. So, dapat ganito na ang magiging itsura ng ating calligraphy and after that, ikakat lang natin yan. Susundan lang natin yung outer outline ng ating calligraphy. Now, this is the result after natin siya makat. Now, let's create a mini square para dun sa ating floating letters or floating calligraphy. And by the way, I am using a folder para dun and isi-shape lang natin siya into square. And pagkatapos natin siyang ma-form into square, lalagyan natin siya ng double-sided tape on each side para sa pandikit natin. And ididikit lang natin siya sa ating calligraphy and directly
paste it on the background natin or dun sa ating front page. So by the way, 3 squares yung ginamit ko dyan para mas balance yung ating floating. Ito na yung last process natin, and after that, charan! Ito na yung ating final output for today, and super ganda niya since I really like pink. So that's it. Thank you for watching my video and see you on our next tutorial. Bye!